Ops, wait lang, wag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day. At sagutin natin itong katanungan na to na which is gawa-gawa lang din natin to for comprehension natin. Ang sabi dito, Iman is a child, Marlon is an adult, and Amado is an old guy. Okay? Now, ang sabi dito sa kadugtong, all of them became a victim of robbery in Cebu City. Yan yung katanungan natin. Parang tinutukoy natin dito is silang lahat ay naging biktima ng nasabing krimen. Ang sabi dito, it is understood that crime is, parang tinatanong dito na understandable na yung nangyari sa kanila, it means ang krimen ay ano daw. Kasi ang sabi dito, Iman is a child. Tapos si Marlon is an adult. Tapos si Amado is an old guy. So ibig sabihin parang sinasabi dito na yung pagiging biktima ng nasabing krimen ay walang pinipili. Ikaw man ay bata, ikaw man ay nasa tamang edad, ikaw man ay matanda, ikaw man ay babae or lalaki. So ibig sabihin parang sinasabi yung concept natin dito is anybody, anyone can be a victim of a crime. Ano tawag doon? Yan. So letter A, progressive ba? Crime is progressive ba? Letter B, crime is expensive ba? Letter C, crime is reflective ba? Or letter D, crime is pervasive ba? Okay, saan ba yung sagot natin dito? Tandaan natin class, pag sinabi kasi natin crime is progressive, ito yung pagkakataon na kung saan habang dumadami yung tao sa lipunan, okay, nagra-rise yung ating kumbaga population, parang sinasabi natin nagpa-progress, progressive. Ibig sabihin, the more na madami yung tao sa lipunan, mataas ang tendency na may mangyayaring krimen. That is called crime is progressive. Yan. And syempre, pag sinabi naman natin class na crime is expensive, syempre class, pag kasi nakapag-commit ng krimen ng isang tao, for example, ako, nasaksak kita. So, ibig sabihin, magkakaroon ng injury. Ipapagamot natin, mahal yung mga bilihing gamot, mahal yung bayad sa hospital, at is considered expensive tawag doon. Crime is expensive. Lalong-lalo na pag on the proceeding na tayo, di ba? So, syempre, marami tayong mga kakailanganin or maraming pera na involved. Ibig sabihin, may cost, may budget yung ating krimen, at is considered crime is expensive. Kasi nga, involved dito yung pera kapag nagkaroon ng krimen. Okay? And syempre, class, pag sinabi kasi natin crime is reflective, from the word itself, reflective, parang nagmi-mirror lang siya eh. Parang sinasabi natin dito class na which is yung krimen ay nakadepende yan sa performance ng ating mga kapulisan. Parang sinasabi natin dito na yung crime rate sa inyong lugar, it depends on how effective or on how efficient ang inyong mga kapulisan sa inyong lugar. Kasi kapag sa inyong lugar, malimit lang ang nangyayaring krimen, ibig sabihin, epektibo at efficient ang inyong mga kapulisan. Pero kapag hindi naman sila epektibo, hindi sila efficient, maaring tataas din yung crime rate sa inyong lugar. So, ibig sabihin, class, crime is reflective. Okay? Ang ating krimen, yung pagtaas or pagbaba ng krimen, it depends on how effective and efficient ang ating kapulisan na na-assign sa ating lugar. Yan po yung ating crime is reflective. And syempre class, last one is crime is pervasive, and this is our correct answer sa tanong na to. Kasi nga, pag sinabi nating pervasive, tandaan lang natin, anybody, anyone, any person can be a victim of a crime. Kahit sino ka man, pwede kang maging biktima ng nasabing krimen. At yan yung sinabi dyan. Child ka man, adult ka man, o matanda ka man, babae ka man, o lalaki ka man, pwede kang maging victim ng nasabing krimen. So paano? Sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Shuman, Bilaester Blacalo sa CBRC, National Lecturer and a Registered Criminologist. Sabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.